Nalay ko ng Diyos nining buhi o beautiful na adlaw. Amen? Hallelujah. Sa lyrics kanina, no? I praise you, God, with all my life, with all my heart, with all my mind, and with all my strength. I give you more than this, God. Not just a little, not just a part of me, but everything. Amen. Dalay ko ng Diyos nini kabuntagon. Hallelujah. Nakalugdong ko kata sa preaching na ko last time. Nga di duka. Kabalo mo igsoon, as I study His Word, as I prepare ani nga sermon, ako jud ang unang girimay ni Lord. Ako jud ang unang nga gidukol niya. So walay exemption na to ani. Para ni sa atua tanan. Amen? Amen. Hallelujah. Kaseryoso ba? Uy, samot man tagkakulbaan ni. So, kaya giminaw ako ni Pastor Weldon ug ni Pastor Dorothy. I want to tell you a story. So, there was a man named John. Unya, naadto siya sa usak. I don't know kung nakadungog na mo nga story. But I think some of you nakadungog na ni. So, nagadto siya or nakahapit siya og isa ka shop na na-catch siyang attention sa usa ka colorful nga parrot na sa sulod sa cage. So nakita sa shopkeeper si John. Sir, good morning. Kani gi-promote niya dayon ang kuan, ang parrot nga. This is the parrot. Kani nga bird or kani nga parrot was well trained, mo istorya, og okay kaayo kauban sa balay, kay dili jud ka maboard, kay tabian jud ni siya. So, nakuan dayon, nainganyo dayon si John, kumbaga sa uso karon nga term nga, nagpabudol. Excited kayo si John nga, gipalit, o gidala, pauli sa balay. And then pagabot sa balay, set up niya dayon ang asa ibutang ang parrot. Diya doon sa bintana, atubang dayon siya sa parrot. Hey parrot, how are you? Nagtutok naman ng parrot. Wa mo tingog, nga na siya. So, na-frustrate gamay si John. Pero wala siya mo give up, anak. Naghulat siya o pila pa ka oras kay basin nag-adjust pa ang parrot kay bago bayayang puyanan. So naghulat siya. Istorya na po niya. Hey parrot! Kumusta man ka diha? Wala gyapon mo tingog ang parrot. Ang gibuhat ni John, hingbalik siya sa shop. Unsa man ni? Nga sukad nga gipalit nako, gidala nako ang parrot pauli. Wa jud gihapon mo istorya. Ingon ka nga tabian ni. Wala man lagi. Naghuna-huna na post ang shopkeeper. Nakahuna-huna dayon siya nga. Na ba kay samin or mirror sa inyong balay? Kung wala, palit ka og samin. Kay nganong mag-need kag samin? Kay ang parrot are social creatures. Mangutana ta ni Brother Ken kung tinuod ba jud ang social creatures kay siya ra joy makakuan na maka-prove kay vet lagi, di ba? Okay, social creatures okay jud daw. Parrots, so ako isultin ninyo nga parrots are social creatures. So once nga kung naisamin, ginasundog nila kanang parrot ang iyang reflection o makakaton siya o ma-stimulate siya para mo istorya. So, tuod, wala na nahimong lonely ang parrot.
lupad-lupad siya sa kuan. But, ang gipaabot ni John, nga mo istorya, wala jud gihapon niya. Dali ra kayo siya nga, naglupad na, nag-standby na dayon siya. So, the next day, balik na po siya sa shop. Wala man gihapon. Wala gihapon, sir. Unsa naman ni? Palit kag duyan. Di ba, kasagaran no, sa mga cage, kaya na may duyan-duyan ba, di ba? So, palit kag duyan. Kay, kuan po na siya, isa po na siya maka-stimulate nga, mo speak ang parrot. So, uganahan na siya magdula-dula. Kay need na sila og activity nga makomportable siya, so paliti siya og duyan. So, abti kayo si John nga may palit og duyan. And then, maura gihapon. Wala gihapon. Until, ang adlaw nahimong simana. Nagkaluya ang parrot. One evening, ang parrot nakita ni John sa iyang kulungan nga wa na maglihok. Naglisod na og ginhawa. Ang amazing part diha, before siya namatay, kay namatay man ang parrot, di mo masada na. May istorya siya. Ang akong pangutana, unsay giistorya sa parrot? Be? Tagnaa daw. Ha? Istorya isad ko. Sakto si Brother Roland. Hiingon ang parrot. Gigotom ko. Tsugi siya. Mauna igsuon. Luwi kaayo ang parrot. Sometimes, in the pursuit of things nga we think important, malimtan na nato ang main thing. Ang basic, ang necessary more than anything else. Di ba no? Gusto ta nga kani nga na, pero nalimtan na nato ang main thing. So it's a reminder, ang story sa parrot na no matter what we pursue, the essentials must always comes first. So when we say priority, that's our topic for this morning, it refers to something that is considered more important or needs to be done first before other things. Mao man dyan na, no? Priority. It's a way of ranking tasks, needs, or goals based on their urgency or importance. So as what I have said kanina, main thing, it can also refer to the main thing as a priority. So when something is your top or main concern, it's often a priority because it's the most important. Kabalik-balik na ko sa important and it's urgent. So, ang title sa ato ang sermon this morning is All in Making God Your Life's Priority. So, placing God first in every part of life. So it's taken, or our main scripture for this morning is taken from Deuteronomy 6:5, and it says, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Let us pray. Heavenly Father, thank you for this moment, O God. Thank you for the privilege to share your word. I ask for your Holy Spirit to move in this place, O God, to reside, O God, in the hearts of your people.
Let your word spoken be from you, O God, and for your glory. Hallelujah, O God. Let our hearts be in tune with yours, O God. Let you be seen, O God. Dili ako, O God. Anoint every word that would come out from my lips, O God. Let everything that I say, that I will say this morning and I will do, be glorifying your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, hallelujah. So take note of the word, all. Kaya di man ko kabalo mo pronounce, no? A-L-L. All. It's not 50-50, but all. Amen. So God doesn't want, para sa kuan ganina, no, sa atong praise and worship, God doesn't want just a part of us or just a part of our heart. He wants all of it. So this may sound to you nga, ka-self-centered ba ni God, oy? Ka-selfish ba ni Lord, oy? Tanan jud. So my question is, selfish ba jud si Lord? Definitely. Dili jud, no? So in Revelation 4:11, it says, "You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created." Tungod kay si God ang naghatag kanato og kinabuhi, deserve niya all our devotion. Deserve niya na pilion. Deserve niya nga mahimo natong palagi. Oh, kuan dayon oy. React dayon sila sa palagi. So deserve niya nga maging palagi o priority sa atong kinabuhi. Nanapod mo sulod sa inyong hunahuna. Kabalo ko. Nangampas si God. Namuiboy siya. Namuiboy ba siya? Asking for bayad sa utang na loob? Another question na sad. When God gave His Son for us, is He asking something in return? Church? Wala. Wala. The simple answer is God is not demanding repayment. Kung buto naon, dili niya, wa siya naginanglan sa tanan natong buhaton sa iya, sa tanan natong sa atong ihatag sa iya, wala siya nag-need, ana. But He desires for relationship. God's love is a gift, not a transaction. Amen? Hallelujah. So, when God gave His Son, Jesus, to die for our sins, it wasn't because He was saying, now you owe me. No. It was because He loves us freely. Amen. Hallelujah. Kamaayo Diyos sa atong buhi nga Diyos. So, I'm not trying to drift off the topic. No, kay murag naglayo ta, but I'm laying a foundation. Because if we misunderstand God's heart, we will misunderstand why He asked a priority in our lives. Amen? So which is mao tong topic for today, loving God with all our heart. And it's not about pressure. It's about, as I said, it's about relationship. It's not about guilt, nang guilt trip si God. No. Dili puntiya sa Ginoo nga akong gihatag ang bugtong na akong anak, so dapat you will give your all to me. No, but it's about grace, igsoon. Hallelujah. So this means we prioritize God above everything and everyone. Bisan pa sa imong pinakamamahal sa imong kinabuhi. God first over our family. God first over our love life. Love life. Mga batanon diha.
Siya atong himuong first priority over anything else in this lifetime. So let's go back to our main scripture, Deuteronomy 6:5. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. This verse is part of the Shema. Shema is a Hebrew word that means hear or listen. So it comes from the verb shama, which means to hear or to listen attentively. So in the context of Deuteronomy verse 4, sa sunod o sa before aning 5, the Shema begins with a praise. And it says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." So this is followed by Deuteronomy 6:5, which give emphasis sa paghigugma sa Diyos. Balikon ako no, sa paghigugma sa Diyos, sa tibuok natong kinabuhi, sa tibuok natong kalag, ug sa tibuok natong kusog. So the Shema is considered the central declaration of faith sa Judaism, affirming the oneness of God and the call for wholehearted devotion to Him. So, isa ni siya sa part or isa ni siya sa pag-ampo nga ginirecite sa mga Hudiyo sa dugay na nga panahon or even karon nga panahon, no? Nagpabilin siya nga daily part sa religious practice sa mga Jewish people. So, it emphasized the total commitment to God, to love God fully. O present sa atong kinabuhi, sa tanang aspeto sa tao, yung heart, emotions, and will, iyang soul, the inner self or life, iyang strength, ang kabuuan sa abilidad ug unsay naa nato. So it's a foundational principle for both Jewish and Christian faiths. So this verse, Deuteronomy 6:5, wala siya ma-exist just from nowhere or randomly exist siya. So, sama sa akong gingon, it's God's foundational call to His people. So, for thousands of years, this was and still is the daily confession of faith. Ngano? Because before God asked us to love Him, He reminds us first of who He is. The one and only God, completely worthy of all or of our full devotion. Amen. So when God says, love me with all your heart, soul, and strength, He's not giving a suggestion, igsoon. He's giving the core of what it means to live a life centered on Him. So what does priority mean in giving our life to God? So ato ni siyang i-break down sa pinagi sa word nga priority. So first, prayer. Kinsa nato diri nga kanang mobati og kulang or something is missing or lacking sa iyang adlaw kung dili kaampo. Amen. Og mubati og kabalaka or kahadlok kung dili masugdan ang adlaw nga sa pagampo. Amen. So, ana nga part pareho ta, no? Kay kanang sorry to kuan na po, story na po ko sa inyo. Kay kanang maghatod ko sa mga bata, especially kung kanang gabi na bitaw kayo. Every Sunday na siya kasagaran,
maghatod ko nila kanang wingon jud ko nila nga palihog dali mo kay every time nga kana lagi late kanang almost 12 midnight na dili ko gusto nga maabtan og 12 midnight sa dalan. Kay dili ko kaampo while driving. Maka-worship, yes, pero kung ampo dili ko ka-focus. So, and to tell you nga mobati ko worry, mobati ko kahadlo kung dili ko ka-pray kung mutungtong na gani og 12 midnight. Mura bitag Cinderella and the Seven Dwarfs. si Sister Rose na dyan ang nakareact dyan. Cinderella and the Seven Dwarfs. Bitaw, feeling na ko, muhupas na bitaw ang power sa akong prayer. Sa akong prayer atong miaging adlaw. So, dapat sud pagtungtong sa 12 midnight, kung dugay gani ko makatulog, muhulat na dyan sa 12 midnight kay especially kung na ako sa gawas, kay di ko, kana lagi mo bati ko worry, mo bati ko kahadlok, kung di ko ka-pray to start my day. Like, naay dautan, feeling na ko na dautan nga mahitabo sa ko or sa loved ones, if dili na ko ma-start ang adlaw nga di kaampo. So, yes, kana. Weird pero mao jud na ako aso. Dapat makaampo ko before makagawas sa balay or before makagawas sa akong kwarto. So 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. And Colossians 4:2, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. So start everything with prayer because everything begins with God. So pray without ceasing. Di ba? Ceasing, di mo undang. Nga na ba, Jud? Pray without ceasing means to stay in constant connection with God. Priority si God sa imong mga pag-ampo. Dili backup plan. He must be our first response. Ug sa ato sa prayer like the Lord's Prayer sa Matthew, no? Ato jud unahon i-recognize si God, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Our loving Father, and honor His holiness. Ituboy or acknowledge nato first thing si God. Acknowledge His greatness and worship Him. Kung una jud nato si God or priority jud nato siya sa atong life, talking to Him comes first. Asa sa atong decision, sa atong struggles, sa atong daily life. The second one, placing God as a priority is letter I o R. So, dili na matara di ay R. So, recreation. 1 Corinthians 6:12. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Kini bitong gitawag nga bisyo or vice kung sa English pa. Gusto ko, I know, kabalutani nga, ang bisyo, dili lang siya, unsa man, dili lang siya panigarilyo, dili lang siya pag-inom og mga makahubog nga mga ilumnunon, dili lang taking drugs. Aware ba ta nga kanang magtanaw tag Netflix? Korean nga salida, Korean series, season 3 with 26 episodes. Nya mo tan-aw na ganit tag sugod. Isa na lang gyud ka episode. Sige na, isa na lang gyud ka episode. Wa na nimo bantayi nga 12 alas 12 na sa gabi, ala 1, alas 2, alas 4, 4 AM na.
and spending in any social media. Igo jud ko ani. Igo jud ko ani. So kano saan na tumatawag nga bisyo na ni siya? Kaning Facebook, tanaw sa YouTube, tanaw Netflix. Kung sobra na. When it becomes excessive and you spend for hours instead of spending time with the Lord, instead of praying, kana bitang magampo ka, nya nakatulog ka, pag mata nimo buntag na, mao pang amen. Pero kung patanawon gani og Netflix, bahalag alasay sa buntag, hoy wala jud, yagad jud ang mata. Mao na nga time mga matawag og bisyo. Og kanang mga salida nga nag-promote things that go directly against God. Unsa na siya? Kabalo ko, mga bright bayata kabalutan na. Mga nag-promote og violence, nag-promote og lust. Nasa na pagka? Lust. L-U-S-T. Mga na, basta. Amo na ibasa sa inyong unawa na. Profanity. Oh. Kwanto na yung word ba? Words or language that are offensive, bastos, disrespectful, and over time, unsay resulta na? Di na ka ma-bother. Mayusto na ka. You will be desensitized. Mauna ang makadaot sa ato. So, be aware. Igsuon. Be aware self. Be aware self. So, it becomes escape. Di ba nakakuha mo? Kay numdum na dayon ko sa, di na lang ko ma-mention kay basig masuk ko. Kuan ko karon, bored ko karon. Nya, sakit akong heart. Mutanaw sa kog salida, or maminaw ko og mga music nga, makarelate mo no, maka-imagine mo, kana siya. So it becomes escape or an idol, something you turn to before God when you're stressed, when you're lonely, or bored. So God doesn't just want to be a part of our Sundays. He wants to be first in every part of our lives, including, basa ha, recreation. We put God as a priority in our recreation by choosing recreation that honors Him. Dili tanan entertainment dautan. Amen? Pero dili po tanan good. No, not all is good either. So when you put God first, you filter your fun through your faith. So, in Philippians 4:8, it says, whatever things are pure, whatever things are noble, whatever things are just, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. So you have to ask yourself, or you try to ask yourself, kani ba nga activity or akong pagabuhaton or akong recreational time, kuan ba ni siya? Maayo ba ni siya? Does it promotes praise, pure or praiseworthy? Or ma-invite ba nako si Jesus ani na recreation? Mutanaw kog Netflix, grabe patay dito, patay diri. Ma-invite ba nimo si Jesus nga mutanawa na? Would I invite Jesus? Di ba ko maulaw nga mo invite ni Jesus nga, Jesus, uban ta, tanaw ta, or lingaw-lingaw ta.
your free time should still reflect your relationship with God. The third one, place God first or a priority in your influence. So 2 Corinthians 5:20 it says, "Now then we are ambassadors for Christ." Colossians 3:17, "And whatever you do in word or deed, do all in the name of Jesus." Jesus. Amen. So use your voice and example to lead others closer to Christ. Ingon ng isa ka evangelist, naay duha ka rason why people are not yet Christian. Una, they have never met a Christian. Ikaduha, they have met a Christian. So it's either nga wala sila nakatagbo or nakakaila og Christian or nakamet sila og Christian. So sa laing pasabot, ikaw og ako, it's either nakababag ka or nahimo kang nakatabang sa iyang journey to faith. So putting God first in your influence means is kanang asking nga, if someone follows me, will they be led to closer to Christ? So, kana siya. And then second, kapila na ni siya. Priority 5, obedience. If you love me, keep my commandments. Nanapo ko i-share sa inyo nga, just this week, daghan kaayong mga HPG ba? Mga patrol, kanabitang magkuhan, mga CTOM, HPG. Karon nga week, ang HPG, magkuhan sa inyo, parahon mo, kay check ang, di ba, ORCR brother, no? O padi, ORCR, plate numbers, plaka ninyo sa inyong sakyanan, o ang CTOM pod, panakop sa mga violators. Diya sa may GY. Diya si GY o diya sa may dole sa USPF. So, nagsundo ko sa mga bata, gipara ko sa SPG, ipangita ang ORCR, plate numbers, nagingnan ko nga, ma'am, kabalo man tingali ka, ma'am, no, kung nganong gipara ka. Sir, wala ko kabalo, sir. Wala ko kabalo. Truma na ba ako na nila? Wala ko kabalo, sir. Ma'am, ang imong plaka, dili siya official nga plaka. Sir, mao, sir. Nawa ko kabalo, sir. Gihatag na ko ang RCR. Updated man niya. Alisin siya. Sir, wako kabalo. Sige, ma'am, kaya nang ikwani siya. Kumbaga, to cut the story short, gipalabang ra ko niya, pero dapat ipalo-upon na ko ang kuan nga plaka sa sakyanan. So, nanda ko sa eskwelahan, naanang mga kids, muli nami. Upon exiting sa gate, ginan ko sa guard nga, ma'am, ayaw pag left turn. Kay daghan na dakpan ganina. Nya ako, kay confident naman ko, kay gipara na ba ako? Ko, sir, gipara na ko ganina, sir. Bawal, ma'am, bawal mo left turn, bawal na dyan, mo right turn dyan ka. Nya ako, una-una. Hassle naman mo ato dito sa mo right turn. O yun niya, mo U-turn na pud ka. So, ang gihimo ni Genevieve, nag-left turn dyan. Arang. Left turn. Pag-abot na ko dito sa kuan kay di na HPG, sitom. Kilid. Yung ko nga, sir, gipara naman ko ganun. Ma'am, dili ko HPG, ma'am, sitom ko. Yung ko, sir, pasaylo ako, sir. Grabe dyan ako hangyon, sir.
Kana jud bitong kon, sir, pasaylo ako, sir, maluhi ka, sir. Di na ko muotro. Ang pagkagahian sa ulo. Akong anak, si Jewel, nasuko na siya. Kaya nakadungog ba siya nga giwarningan ko sa gwardiya. Nag-headset na siya. Wala na doon siya. Wala na doon siya mutingog ko, sir. Ma'am, pasaylo ako, ma'am, kay maudyo ni balaod na to. Di na doon siya pahangyo. Saan naman ako? Basta kahilak ko na doon ko, sir, please, sir. Nga. Sir, lang sa may mahitabo, sir. Amin ang susi ni mo, ma'am, kay maimpaw na imong sakyanan. Ko, sir, di doon na ko, sir. Pangyo, lagi ko, sir. Maluoy ka, sir. Nya, ma'am, pasaylo adjud ko, ma'am, kay nagkuha na ko sa balaod. Nga na siya. Sir, kung kuan, sir, unsa man pud akong penalty, sir, kung kuan, dalhon ni sa SRP ang imong sakyanan. Nakainomdom ko sa solder ni Sister Ikay nga, sir, kayo dito init. Kaya nagkuha po siya sa motor nila. Kaya nakuha sa iyong papa. Mga badlungon suning mga ginikanan ba? Ayun ko nga, sir. Tapos, sir, pila may penalty, sir? Kaya gamay raman imong violation, ma'am. Mga 1.5. Prepare. Sir, pwede ba, sir, nga kanang 1.5, sir? Ako na lang ihatag sa imo, sir. Kay, sir, naadyo'y laundry sa likod, sir. Naapoy mga bata, sir. Maluhoy ka, sir. Ihatag na lang ako. Ma'am, dili, ma'am. Makuan ko anak, ma'am. Madaot ko anak, ma'am. Sir, salig ra jud. Pasaylo adjud ko, church. Pasaylo adjud ko kay ngano. Pasaylo adjud ko. Kay second time na ninako nga kuan, hitabuan, mao na si Jewel, grabe jud kalagot sa ko ah. Pero ang first time nako is wala ko nag-reflect ato nga time. This time around na, pero nga na siya nga kanang kuan, madaot ko anak, ma'am. Yan ko, sir, dili lagi ka madaot, sir. Naaman ko'y kato sa Jesus bitaw nga kuan. Sir, masaligan jud ko nimo, sir. Christian ko, sir. Pasaylo ako. Pasaylo adyo ko church, pasaylo adyo ko pastora. Gitagaan jud na ako siya kuan. Katong nga na lagi sa Jesus pero kat sa kuan. Katong Joyful Sound Church ba? Sir, masaligan jud ko nimo, sir. Dili lagi ko mo kuan, sir. Dili ko mo musaba or anything, sir. Ang akong intention is para sa convenience, kanang dili mahasol ba? Wala nasuot sa kong una-huna nga somehow nahimo kong accessory sa scene nga nakuha sa sitom. And then sa ako pong anak, na po si Cersei sa ato. Diha na nako na-realize nga gikuan na, ma'am ha, basta ma'am ha, wa ko namugo sa imo ha, wa ko nangayo sa imo ha. Diha na nako realize pag kuana niya, gigiyahan pa ko niya. Sige ma'am, sige ma'am. Unya, ihatag na unta na ko ah. Nga siya, ma'am, dako ra na kaayo, ma'am. Wa ko kaingon atog praise God. Wa jud ko kaingon. Wa jud ko nakapasalamat kay paglakaw nako na ay bugat sa akong kasing-kasing. Diha na ko nakarealize nga kay ang first thing nga nasuot sa akong nahuna si Jewel. Kay atong first na kukuha na suko jud siya sa kuha. Nya wala man ko kay dili man ang akong una-una man gud sa bribery is ikaw ang nagdawat sa money. Wa ko kahuna-huna nga sala gihapon siya ug naka-cause pa ko nga na hurt or na wounded ang usa ka tawo. So ang gibuhat na ko ato is nag-reflect jud ko ato. Sa tinuod lang jud nag-reflect jud ko ato, nangayo ko nag-igstorya ko sa Ginoo and then nagbasa ko sa iyang word. Nagkuan ko nag-search ko about bribery or kanang bribe.
And then, akong gi-present sa Ginoo nga, Lord, good man para sa kuwa rapon. Nga, ang akong intention is, maayo. Nga kanang, ang mga bata na adihaw niya, makahuna-una na ko nga dalhon ang sakyanan, ang laundry, ang mga bag, ang konsul sa sakyanan niya, magkuan na pud mi og lain nga sakyanan, ana ba? So, nakuan ka ng gisuti sa Ginoo sa kuha nga, your intentions are good, but in a biblical point ba, sayop gihapon siya. Wala gihapon siya na okupar ba nga as good, but instead nakasala ka. Ug imo pang gidahik ang mga tao nga na-involve ato nga situation. So nangayo kog sorry ni Lord ko, Lord, dili na ko mutro. Karon pa ko na enlighten kay karon pa man ko nag-reflect God atong first nga kuan wala ra to sa ako But this time around kay nanay bugat sa akong kasing-kasing baso. Nangayo kog pasaylo sa Ginoo. And then after that, bugat man gihapon ang akong kuan. Bugat gihapon ba after that nga nakigistorya ko sa Ginoo, bugat gihapon akong pamati. And God told me nga, pangayog sorry pod sa imong anak. Sa barracks man ko nagatulog, ingadtod gyadto jud nako si Jewel. Kay siya man jud ang kuan jud. Siya jud ang kuan ba, so akong isang istoryahan nga kanang kuan nga na. Pero inga na siya. Taas to yung istorya sa kuha, pero ang kuan lang is, ang point lang is, it's better to be safe than sorry. Iya kong gingnan. So after ko ato nakapangayo og sorry kang Jewel, na lighten somehow ang akong kasing-kasing. But need na ko pangitaon tong sitom kay mo aspo kog sorry sa iya ha. Karon nagingon ko sa Ginoo nga, Lord, pasayloa jud ko Lord, I will not do it again. Karon pagkaugma sundo ko sa mga bata. Walay kusisang. Pagkuan ako, walay HPG. Ay, kayahay. Walay sitom. Walay traffic. But salamat sa Ginoo, pinaagi sa iyang Holy Spirit nga gilamdagan ko, dili mag-left turn. Right turn na jud ka. Salamat sa Ginoo kay wala ko niya gipasagdan ba nga gitempt ko sa situation ko. Grabe jud ka Lord, uy, grabe jud ka. I-test jud nimo ba kung tinuod jud ka sa akong gipang istorya sa imo ha. Praise God. Kay through the work of the Holy Spirit, obey na ko. So hallelujah, kana siya nga story. Sorry jud kayo. So, if you love me, keep my commandments. So God doesn't want our worship alone. He wants our obedience. It means trusting Him enough to follow Him, even when it's hard or inconvenient. When you do what He wants, it will show or it will prove that He is your priority, not just in words, but in action. Hallelujah. Ako nang putlon. Our relationship. So Galatians
Galatians 1:10. For do I know persuade men or God? Or do I seek to please men? Or for if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. So, relationship. Kinsa na to diri ang, way labot ang ba nag-asawa ha? Way labot ang family relationship. Kinsa na to diri ang in a relationship romantically? Kinsa? Sorry, pero nasuguan ra jud ko. And with open heart and open mind, I will obey. Di ba? Obey na ba ya jud ko? And I'm saying this, so on. When you know that it can break God's heart, don't do it. Pero kung inyo nang nabuhat, stop doing it again. Fear God, for there are consequences for every intentional wrong act. So God is your first priority. In relationships, when you stand for God, God's truth, even when it's unpopular. So if a friend or loved one encourages sin, you lovingly stand firm. You don't have to compromise your values to keep someone's approval. Sige na friend, gamay raman, pakisama lang good. Be firm. Bahalag i-judge ka or i-criticize ka nila. Ingon ang isa ka evangelist, it's better to stand alone and be judged by the world than to be with the world and be judged by God. Kahadlok, no? So set godly boundaries. Don't enter relationships that pull you away from God. Pero kung ginadala ka niya sa Ginoo, ayaw na buhi eh. Choose godly friendships and partners who strengthen your walk with Christ. Dili perfect ha? But godly relationships. Kay walay perfect. Ang name ra jud nga perfecto, ang perfect. But someone whose heart is aligned with God's heart. In other words, prioritize godly connection to place God as your priority. When you do, ilalagay ka ni Lord sa tamang tao. Amen. Hallelujah. So, sunod, instruction. Tasa, no? Make God's word your first source of instruction and direction in life. So in Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So it's very clear na, no? No need to explain or i-clarify na to kay. It's the basic. It's the main thing nga ang scripture or ang word ni God is diha gikan ang mga instructions, mga rebukings, teachings, no? And treasure. So putting God first means treasuring Him above all else, more than money, positions, achievements, or comfort. Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. If God is our greatest treasure, our choices, time, and desires will reflect that. So, sa ganitong mga 4 T's na to, the treasures of life, time, some students,
talent, treasure, and testimony. Your life is a message. No? And the last one, yourself. Why for yourself? Here's a complete analogy using a car. Gikan gyapon ni siya ni evangelist koan. To illustrate what it means to truly put God first in your life. The car of your life. Siguro nauban sa ato diri or sa online nga wala pa nila gipasulod si Jesus sa ilang kinabuhi. Or majority nato naa na si Jesus. Ato nang gitagaag lugar si Jesus sa atong sakyanan sa atong kinabuhi. Ang pangutana, asa si Jesus sa sakyanan sa imong kinabuhi? Asa siya nakalingkod? Asa siya nakalugar? Gipahit sa ba nimo siya? Kay ihatod during sa Sunday service? And then during weekdays, wala na siya diha. To put God, or naa si Jesus sa back passenger seat. Mayroon ka, dili uy, naa siya sa front passenger seat. Dili uy, siya ang driver sa car sa akong kinabuhi. Pero, ikaw nasa back passenger seat. Nga every time si Jesus muliko, mo right turn si Jesus, mayroon ka, asa ka mo ato, Lord? Mo adto ko sa road of forgiveness. Ay, di ko nasakitan pa ko karon. Dili ko mo pasaylo. Kaswerte na ba? Swerte. Ingabot si Jesus sa intersection, mo left turn. Asa naman po ka mo adto? Agoy. Ana ba nga ito ang sakyanan sa atong kinabuhi? Mangutana ko asa nakalugar si Jesus sa atong kinabuhi. If He is our priority, He must be sitting on the driver's seat. Nga wala ka sa likod para mahimong Google Map. Let Him choose the direction. Let Him drive the car of your life. Let Him control the speed. Kumingon gani si Jesus nga, slowly lang. Ayaw pagpaspas, kay naguna na ka sa akong plano para sa imong kinabuhi. Obey! Keep quiet, ratang. Let God control or decide the stops and turns. And you go where He leads. Amen? Conclusion na dyan. So loving God with all your heart, soul, and strength means putting Him first in everything. Your treasures, money, time, your relationships, even your recreation. So, priority stands for prayer, recreation, I for influence, O for obedience, R for relationship, I for instruction, treasures, Y for yourself. Let the word priority remind you daily that whatever I have, whatever I am, God comes first. Hallelujah. So let us pray. Lord, we thank you, O God, for your beautiful word, O God. Salamat kayo, O God, nga ikaw kanunay, O God, ang nakalingkod sa among sakyanan, sa among kinabuhi, O God. And for our brothers and sisters, so
God, nga wala pa nila gipasulod ka sa ilang kinabuhi. May it be, O God, nga imo silang hunungan, O God. Imo silang pasakyon with you, O God. Make them accept you, O God, as the driver sa ilang mga kinabuhi, O God. Your word, O God, may it be, O God, nga it will be planted, O God, sa among kasing-kasing, sa among hunahuna, sa among kinabuhi, O God. And we will nurture it, O God. We will make it grow, O God. Amo kining amumahon, O God. O amo kining may able to share them, O God, to the people nga among matagbo, among mahimamat. Hallelujah. Thank you, O God, for the privilege of loving you with all our heart, with all our soul, and with all our mind, and with all our strength. Imo ni tanan, O God. Hallelujah, O God. May you be glorified, O God. May you be glorified and lifted, O God, this morning, O God. All this we pray, ug among gipasalamatan diha sa imong buhi nga ngalan, sa imong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen and amen. Hallelujah.